Kumusta mga kasaliksik? Sa dami ng mga kakaibang imbensyon at iniwang teknolohiya sa mundo, may mga bagay na tila iniwan ng panahon pero hindi ng ating pag-uusisa. Kaya mula sa dambuhalang generator sa gitna ng kagubatan ng Moscow na kayang gumawa ng kidlat, hanggang sa gumuhong teleskopyo sa Puerto Rico na minsang ginamit para kausapin ang mga bituin, ay pag-usapan natin ang 10 pinakakamangha-manghang imbensyong naiwan at nalimutan ng sangkatauhan. Kaya kung handa ka na, simulan na natin! Number 10. Walang hanggang kuryente. Ang Marx generator sa gubat ng Moscow. Kasaliksik, isipin mong naglalakad ka sa gitna ng makakapal na kagubatan sa Moscow at biglang may matatanaw kang dambuhalang estruktura na mistulang bahagi ng isang alien spacecraft o higanteng waterslide. Pero hindi ito mula sa sci-fi movie. Isa itong tunay na imbensyon, ang Marx generator, isang high-voltage machine na nilikha pa noong 1970s ng mga Soviet scientists. Ang layunin nito, gumawa ng artipisyal na kidlat, kayang lumikha ng makapangyarihang discharge na umaabot ng 150 meters ang taas, na mas mataas pa sa karamihan ng gusali. Ginamit ito para subukan ang tibay ng power lines at mga eroplano laban sa totoong kidlat noong kasagsagan ng Cold War. Ngunit matapos mabuwag ang Soviet Union noong 1991, ang napakalaking makinang ito ay unti-unting nalimutan. Tinalikuran na ito dahil sa sobrang mahal ng maintenance. Noong 2014, sinubukan pa itong i-reactivate at nagulat ang lahat nang gumana pa rin ito. Subalit ngayon, nakatayo na lang ito sa gitna ng kagubatan, nililibutan ng bakod at binabantayan para hindi mapasok ng mga pasaway na explorer. Gayunpaman, marami pa rin ang hindi mapigilang magtangkang sumilip. Isa itong paalala ng kapangyarihan ng agham at kung gaano kabilis pwedeng maglaho ang mga proyekto kapag naputol ang suporta. Isa itong silent titan, pinapatunayang minsan kayang tapatan ng tao ang likas na puwersa ng kalikasan. Number 9. Higanteng Limo, ang kuwento ng The American Dream. Kung akala mo'y tapos na ang kakaibang imbensyon kasaliksik, heto naman ang pinakamahabang limusin sa buong mundo, ang tinaguriang The American Dream. Noong 1986, nilikha ito ni J. Orberg, isang kilalang car customizer mula California. At hindi lang ito basta mahaba. Umabot ito ng 100 feet ang haba. May swimming pool, jacuzzi, helipad, at kahit diving board. Ang disenyo nito ay tunay na over the top, na parang sinadyang maging simbolo ng luho, kayabangan at pangarap ng mga Amerikano sa kasikatan ng Hollywood. Ngunit kahit gaano ito kaganda, iniwan ito sa isang garahe sa New Jersey noong late 1990s. Unti-unting nabulok, kinain ng kalawang at pininturahan ng graffiti. Parang kwento ng isang bituin na nawala sa limelight. Pero hindi natapos doon ang kwento. Isang restorasyon ang isinagawa ni Michael Deezer na gumastos ng $250,000 at halos 3 years para ibalik ito sa dati nitong anyo. Ngayon, fully functional na ulit ang The American Dream at nakadisplay sa Orlando Auto Museum. Isang patunay ito na kahit ang mga bagay na iniwan at kinalimutan ay pwedeng muling bumangon at sumikat muli. Basta may tamang tao na makakakita ng potensyal nila. Number 8. Lumubog na pangarap, ang Felicity Ace. Kasaliksik, sinong mag-aakala na mahigit sa 4,000 luxury cars gaya ng Lamborghini, Bentley at Porsche ang sabay-sabay nalulubog sa kailaliman ng karagatan? Yan mismo ang nangyari noong Pebrero 2022. Nang ang cargo ship na Felicity Ace ay sumiklab sa gitna ng laot malapit sa Azores, habang papunta ito ng United States mula Germany. Ayon sa mga eksperto, posibleng ang sanhi ng apoy ay ang lithium-ion battery mula sa isang electric vehicle sa loob ng barko. Sa kabila ng pagsisikap ng mga Portuguese Naval Forces na apulahin ang apoy, tuluyang lumubog ang barko at kasamang nilamon ng dagat ang tinatayang $438 million na halaga ng mga sasakyan. Ang trahedyang ito ay hindi lang nagdulot ng malaking perwisyong pinansyal, kundi nagsilbing babala rin sa panganib ng transportasyon ng mga high-value electric vehicles sa dagat.
umalingangaw ang kontrobersya sa buong mundo, lalo na't isang Porsche EV raw ang pinaniniwalaang pinagmulan ng apoy. Ngayon, ang Felicity Ace ay nananatiling nakabaon sa ilalim ng karagatan, isang underwater graveyard ng mamahaling sasakyan. Isa itong madilim na paalala na gaano man kaingat ang plano, isang pagkakamali lang ay maaaring magdulot ng kapahamakan na hindi na matatakasan. Number 7. Naiwang Van, ang mystery machine ni Scooby-Doo. Sa unang tingin, mukhang eksena lang ito sa isang pelikula. Isang iconic van na iniwan sa tabi ng warehouse, kalawangin at halos di na makilala. Pero kasaliksik, totoo ito. Ang mystery machine mula sa pelikulang Jay and Silent Bob Strike Back ay natagpuang iniwan sa Blaine, Washington noong 2018. Akala ng marami, ito yung mismong van mula sa Scooby-Doo series. Pero ang totoo, ito'y parody prop lang ng orihinal. Sa pelikula, ginamit ito sa mga eksenang puno ng komedya at kalokohan, isang simbolo ng kultura ng pop at parodiya ng kabataan. Pero matapos ang kasikatan nito, naiwan na lang itong kalawangin sa isang sulok, tila tuluyang nakalimutan. Marami ang nagtaka kung paano napunta roon ang sikat na sasakyan. Pero tulad ng maraming movie props, iniwan ito matapos ang produksyon dahil sa gastos sa imbakan. Sa kabila ng itsura nito ngayon, nananatili itong alaala ng kasikatan ng Scooby-Doo at ng panahon kung kailan kahit ang isang van ay maaaring maging simbolo ng pakikipagsapalaran. Ang mystery machine ay patunay na kahit ang pinakakilala ay maaari ring kalimutan, pero hindi kailanman mawawala sa alaala ng mga tagahanga. Number 6. Tren na lumilipad, ang Aerotrain ng Pransya. Kasaliksik, noong dekada 70, may isang tren sa Pransya na hindi tumatakbo sa riles, bagkus ay literal na lumulutang sa hangin. Ang Aerotrain, isang prototype na gawa ni engineer Jean Bertin, ay idinisenyo upang gumamit ng hangin para makalutang sa isang espesyal na concrete track. Ang resulta, isang tren na kayang tumakbo ng hanggang 267 miles per hour, mas mabilis pa sa ilang eroplano. Mukha itong spaceship na may 2 jet engine at sobrang streamlined ng disenyo. Pinangarap ito bilang sagot sa mabilis at maayos na biyahe sa kinabukasan. Ngunit kahit ganoon kaambisyoso ang proyekto, hindi ito nagtagumpay. Naunahan ito ng mas praktikal at mas murang TGV train na gumamit ng existing railways. Kaya noong 1974, itinigil ang proyekto at iniwan ang Aerotrain sa kasaysayan. Ngayon, ang natitirang prototype ay nasa isang museo sa Versailles, habang ang mahabang track sa countryside ay tinubuan na ng damo. Isa itong paalala na hindi sapat ang galing ng teknolohiya kung hindi ito tugma sa realidad. Pero para sa mga tagahanga ng imbensyon at bilis, ang Aerotrain ay nananatiling simbolo ng pangarap na halos naging totoo. Number 5. Barkong iniwan, ang world discoverer sa Solomon Islands. Kasaliksik, sa gitna ng mapayapang Roderick Bay sa Solomon Islands, may isang barko na tila multo, kalawangin, tahimik at nananatiling nakadaong sa tabi ng kagubatan. Ito ang World Discoverer, isang luxury cruise ship na dating lumilibot sa mga lugar gaya ng Antarctica at South Pacific. Ngunit noong April 30, year 2000, tumama ito sa isang uncharted coral reef. Sa halip na tuluyang lumubog, iniakyat ito ng kapitan sa pampang para mailigtas ang mga pasahero. Ligtas ang lahat, pero ang barko ay naiwan, tila nasadlak sa isang walang hanggang pahinga. Dahil sa kaguluhan at kawalan ng pondo sa lugar, hindi na ito naisalba. Mula noon ay unti-unting tinakpan ng kalikasan at nilimas ng mga lokal na naghahanap ng pyesa. Gayunpaman, naging tourist atraksyon na rin ito. Dinadayo ng mga curious travelers na gustong makita ang bangkay ng isang dating marangyang barko. Habang unti-unti itong kinakain ng panahon, nagsisilbi rin itong babala na kahit gaano kaprestihiyoso ang isang sasakyan, isang maling liko lang sa dagat ay pwedeng maging simula ng kanyang katahimikan.
Number 4. Lumang tren sa disyerto, ang kalawangin na riles ng Bolivia. Kasaliksik, sa gitna ng maalinsangang disyerto ng Uyuni sa Bolivia, may isang lugar na puno ng lumang tren. Lahat ay kalawangin, sira-sira, at mistulang iniwang tuluyan ng panahon. Ito ang tinatawag na train cemetery, isang open-air graveyard ng mahigit 100 tren na dating bumubuhay sa industriya ng pagmimina ng bansa. Ginamit ang mga tren noong early 20th century para dalhin ang tin at silver mula sa kabundukan patungo sa mga dauman. Ngunit nang bumagsak ang industriya noong 1940s, bigla na lang itong nawala sa eksena. Kasama na ang mga tren na iniwang bulok sa gitna ng salt flats. Ngayon, isa na itong kakaibang tourist attraction. Maraming dayuhan at lokal ang dumadayo para makita ang mga natitirang bakal, mga makina na kinain na ng kalikasan. May ilan pang parte na kinuha ng mga magnanakaw, habang ang iba na may pinintahan o ginawang art installation. Plano ng lokal na pamahalaan na gawing educational park ang lugar, pero sa ngayon, isa pa rin itong malungkot pero nakakaaliw na paalala ng dating kasikatan ng industriya ng tren sa Bolivia. Tahimik man ito ngayon, pero ang kasaysayan na iniwan ng bawat tren ay hindi kailanman mabubura. Number 3. Jet train ng Russia, ang napakabilis pero may ingay na tren. Isipin mong sumasakay ka sa tren na may jet engine, parang eroplano sa riles. Iyan ang eksaktong ginawa ng mga Soviet engineers noong dekada 70 nang likhain nila ang SVL jet-powered railcar. Ininspirasyon ito ng American Black Beetle train at nilagyan nila ng dalawang Yak-40 jet engine. Sa testing, umabot ito ng 124 miles per hour. Nakakamangha para sa panahong iyon. Ang disenyo ay simple pero makabago at talagang tumawid sa hangganan ng imahinasyon at realidad. Pero tulad ng maraming ambisyosong proyekto ng Soviet Union, hindi ito nagtagal. Napakainay ng tren at dahil dito hindi ito pwedeng gamitin sa mga residential areas. Idagdag pa ang sobrang mahal na gasolina, kaya tinigil ito agad noong 1975. Iniwan ang prototype sa isang scrapyard sa St. Petersburg, kalawangin at tila nakalimutan na ng lahat. Pero noong 2008, muling binuhay ang tren at ginawa itong monumento sa harap ng isang pabrika. Hanggang ngayon, nakatayo ito bilang simbolo ng matinding ambisyon ng mga inhinyero at paalala na hindi lahat ng makabago ay praktikal. Number 2. Mamahaling sasakyan na iniwan sa disyerto ng Dubai. Kasaliksik sa isang syudad na kilala sa karangyaan at kinang. Sinong mag-aakalang libu-libong luxury cars ang basta-basta na lang iniiwan? Sa Dubai, tinatayang 2,000 to 3,000 mamahaling sasakyan ang iniiwan taon-taon. Kasama na rito ang Ferrari, Lamborghini at kahit Bugatti. Karamihan sa mga ito ay pagmamay-ari ng mga expatriates na biglang umalis ng bansa dahil sa hindi mabayarang utang. Sa Dubai kasi, ang hindi pagbabayad ng loan ay maaaring mauwi sa pagkakakulong. Kaya ang iba, mas pinipiling iwan ang kotse kaysa makulong. Marami sa mga sasakyang ito ang natatagpuan sa mga airport parking lot, tinutubuan na ng alikabok, o minsan ay nakaparada lang sa gilid ng kalsada. Kapag hindi ito kinuha sa loob ng 15 days, kinukuha ito ng gobyerno at isinasa ilalim sa auction. Kaya naman, nagiging oportunidad ito para sa ilan na makabili ng multi-million dollar na sasakyan sa murang alaga. Ngunit sa likod ng marangyang hitsura, ang mga kotse na ito ay simbolo rin ng biglaang pagbagsak. Isang paalala na gaano man karami ang iyong pera, isang maling desisyon lang ay pwedeng magdulot ng malaking pagkatalo. Number 1. Gumuho ang higanteng teleskopyo ng Puerto Rico. Ito nakasaliksik ang nanguna sa ating listahan, ang pagguho ng napakalaking Arecibo Observatory sa Puerto Rico. Isa itong dambuhalang radio telescope na dating pinakamalaki sa buong mundo. Inilunsad ito noong 1963 at ginamit upang pag-aralan ang mga asteroid, bituin at maging ang pakikipagkomunika sa mga posibleng nilalang sa kalawakan. Nakilala ito sa buong mundo at naging bahagi pa ng ilang Nobel Prize-winning discoveries.
Ngunit sa kabila ng napakalaking kontribusyon nito sa agham, hindi ito nakaligtas sa lakas ng kalikasan. Matapos ang pananalasa ng Hurricane Maria noong 2017, unti-unting nasira ang estruktura. Noong December 2020, tuluyang bumigay ang mga support cables at bumagsak ang 305-meter wide reflector dish nito, na para bang simbolo ng pagbagsak ng isang buong yugto sa kasaysayan ng siyensiya. Ngayon, ang Arecibo ay nananatiling guho, isang tahimik na paalala ng mga panahong ginamit ito para tanungin ang universo. Marami ang humihiling na sana'y muling maitayo ito, pero habang wala pa ring konkretong plano, mananatili muna ito bilang monumento ng karunungan at pagkawala.